Let's explore the Hundred of Wonders and more, Pangasinan. Ayon sa pag-aaral ni Judy Ann Nisser sa kanyang article na pinamagatang Mga Kultura at Pamumuhay ng mga Pangasinense 2020 na ipinagmamalaki ng Pangasinan ang iba't ibang pista at selebrasyon na pinagdiriwang ang makulay at masigla nitong kultura. Halos lahat ng probinsya sa Pangasinan ay mayroong taunang fiesta. Ang Talong Festival sa Villases, Pangasinan, Galikayo Festival o mas kilala bilang Our Lady of Manawag sa Manawag, Pangasinan, Bangus Festival sa Dagupan City, Dumayo Festival sa Urdaneta City, Pistay Dagat sa Lingayen, Puto Festival sa Calasiao, at Sigaya Festival sa Binmalay, Pangasinan. Bukod sa magagandang tanawin, pista, kultura at tradisyon, ipinagmamalaki rin ng mga Pangasinense ang bayan ng Pangasinan pagdating sa mga masasarap nilang putahe. Dahil napapalibutan ito ng karagatan, ang pangunahing produkto dito ay ang asin, kung saan hinango ang pangalan nitong Panag-asinan na nangangahulugang kung saan ginagawa ang asin. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit malinamnam ang mga pagkain sa lugar. Narito ang ilan sa mga kilala at must-try na pagkain sa Pangasinan mula sa blog post ng Chipa Pips na pinamagatang The Taste of Pangasinan, Must-Try Dishes in Calasiao and Dagupan City. Kapag usapang pagkain mula sa Pangasinan, nangunguna sa listahan ang bangus, na galing sa Bangus Capital of the Philippines na Dagupan City. Ilan sa mga sikat na putahe gamit ang bangus mula sa lugar ay ang pinritong boneless na bangus, relyenong bangus, paksiw na bangus, sinigang na bangus, at bangus with tausi at iba pa. Ibinibida at matitikman rin ang mga ito tuwing Abril kung saan idinaraos ang Bangus Festival. Hindi rin magpapahuli sa listahan ang putaheng kaliskis. Isa itong pagkaing Pangasinense na nangangahulugang bituka na siyang pangunahing sangkap rin nito. Ang sabaw nito ay galing sa karne ng kalabaw at sinamahan pa ng iba't ibang lamang loob katulad ng pale, goto at bato. One of the most popular free gram destination in the country is the shrine of the Nuestra Señora de Manawag, located at the center of the town of Manawag. The story of a farmer on his way home from the fields who was being called by a beautiful lady none other than the Blessed Virgin Mary herself and requesting him to build a church. On the appropriation side is a powerful narrative folk appropriation of the image of the Blessed Virgin of Catholic Christianity. Pangasinan folk would fondly call her Ina, while the Ilocano-speaking communities would call her Apo Bakit. The Manawag Shrine is thus known for its many stories about healing and miracles, but healing has always been part of Pangasinan folk history long before the arrival of the religious icon. Popularly known as a faith healing nowadays, numerous patients, local and foreign, come to the province to seek help of a faith leader.